Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas ligtas sa banta ng tsunami matapos ang magnitude 7.1 na lindol sa Japan. ASF outbreak idineklara sa Batangas. Bakuna inaasahan pa sa Setyembre. Court of Appeals nag-issue ng freeze order laban sa mga ari-arian ni Apollo Kibuloy. Smartmatic tinuturong konektado sa likod ng offshore account ni Comelec Chair Garcia. Aga Party List Representative Nicanor Briones nais isulong ang pagsugpo sa agri-smuggled goods. Olympian weightlifter Elrin Ando naitala ang kanyang personal best, itinanghal sa ika-6 na pwesto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Walang nakitang banta ng tsunami ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS matapos ang malakas na pagyanig na tumama sa Kyushu, Japan nitong ika-8 ng Agosto. Batay sa ulat ng Geological Survey, isang magnitude 7.1 na lindol ang bumulabog sa timog kanluran lalawigan ng Miyazaki alas 3:42 ng hapon. Naglabas naman ang mga lokal na otoridad ng tsunami advisory para sa mga probinsya ng Kuchi, Miyazaki, Ehime, Oita at Kagoshima. Samantala, ilang lugar sa Batangas ang apektado ng African Swine Fever o ASF outbreak kung saan 2 munisipalidad na ang idineklarang state of calamity. Kabilang narito ang munisipalidad ng Lobo at Calatagan. Itinuring na dahilan ng paglaganap nito ang kamakailang pag-ulan na nagdulot ng baha na siyang nagpakalat ng ASF sa mga babuyan. Sasailalim sa mass testing ang mga baboy sa Batangas habang hinihintay pa ang inaasahang pagdating ng hindi bababa sa 10,000 paunang bakuna kontra ASF sa susunod na buwan. Nitong kamakailan lang ay muling naglabas ng babala ang Department of Health o DOH ukol sa leptospirosis, kaugnay ng pagbaha dulot ng sama ng panahon at tumataas na kaso nito sa bansa. Saad dito, hindi lamang sa ihi ng daga nagmula ang bakterya na nagdudulot ng leptospirosis, kung kaya't hinihikayat ng kagawaran ang pagpapanatili ng malinis na kapaligiran dahil ito umano ang pangunahing sandata upang maiwasan ang sakit na dulot ng bakteryang ito. Isinaad din ng DOH na alamin pa ang ibang mga impormasyon na dapat tandaan upang matiyak ang proteksyon ng pamilya laban sa leptospirosis. Pekeng Philippine Visa. Yan ang isa sa modus na naman ng mga dayuhan sa bansa upang makalabas-pasok ng walang sapat at legal na dokumentong kinakailangan ng pamahalaan. Dahil dito, binabalak ng Bureau of Immigration o BI na gumawa ng aksyon sa paglipanan nito. Ang buong storya alamin sa ulat na ito. Arestado sa Clark, Pampanga ang dayuhang Canadian bunsod ng kanyang pagpresenta ng Pekeng Philippine Visa. Ayon kay Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansinko, ang arestado ay si Nelson Amos na patungong Hong Kong. Sa kanyang pagpresenta ng visa sa Clark International Airport, napagalamang peke ito dahil hindi na dedetect ang kanyang ACRI card sa Automated Travel Control System ng kanilang tanggapan. Kasama sa Pekeng Visa na ipresenta ay ang mga dokumentong di otorisado habang ang kanyang ACRI card number ay mula sa visa ng isang Korean national. Dahil dito, idinita na sa custodial facility ng Camp Bagong Diwa si Amos para sa kanyang nalalabing deportasyon. Samantala, nagbabala naman si Tansinko na ang mga dayuhang masasangkot sa ganitong modus ay mananagot sa batas at magbabayad ng karampatang danyos. Payo naman niya sa mga dayuhang nais magtungo sa bansa, makipag-ugnayan sa tanggapan ng ahensya na maaaring matagpuan sa kanilang official website. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa ating ulat panahon, wala na ang binabantayang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, habang nagpapatuloy naman ang epekto ng habagat sa bansa. Patuloy na mararanasan ang mga pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Luzon at Western Visayas. Samantala, dulot naman ng localized thunderstorm ang bahagyang pag-ulan sa natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM dumalo sa ika-123 anibersaryo ng serbisyong pulisya ng PNP. PCG rumesponde sa insidente ng molasses spill sa Negros Occidental. Court of Appeals nag-issue ng freeze order laban sa mga ari-arian ni Apollo Kibuloy. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ginanap ng Philippine National Police o PNP nitong Huwebes ang ika-123 taong anibersaryo ng serbisyong pulisya sa Camp Crame sa Quezon City. Ang selebrasyon ngayong taon ay sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka, kung saan tampok ang pangako ng kapulisan na higit pang palakasin ang puwersa at kakayahan sa ilalim ng bagong Pilipinas campaign. Isa sa mga panauhing pangdangal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan kinilala niya ang iba't ibang tauhan at unit na nagpapakita ng huwarang pagganap sa tungkulin kasabay ng pag-iinspeksyon sa mga bagong kagamitan ng PNP. Nag-issue ang Court of Appeals ng freeze order para sa mga bank accounts at ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, pati na rin ang founder nito na si Apollo Kibuloy. Ito ay matapos na aprubahan ang petisyon ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng pagkakasangkot ni Kibuloy sa qualified human trafficking, child abuse, money laundering at iba pa. Sakop ng freeze order na ito ang 10 bank accounts ni Kibuloy, kanyang 7 motor vehicle at 1 aircraft. Kasama rin ang 47 bank accounts, 16 na real estate properties at 16 rin na motor vehicles ng KOJC. Kaugnay nito, desidido na ang Philippine National Police na gamitin ang kanilang mga air assets kung sakali mang tumakas si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ito ay pahayag ni Davao Police Director Brigadier General Nicolas Torre III na dahil mayroong 4 na helicopter at 2 eroplanong ari-arian si Kibuloy. Paniniwala ng PNP, nagtatago lamang ang pastor sa 30 ektaryang compound ng KOJC. Mula nang isilbi umano ang arrest warrant ng Pasig City Regional Trial Court, ay hindi na umalis ng compound ang pastor. Hindi man direktang inihayag, hinihinalang may kinalaman ang dating service provider na Smartmatic sa umano'y offshore account ni COMELEC Chair George Garcia. Ang Smartmatic ay service provider ng COMELEC noong taong 2020 hanggang May 2022 elections. Sa investigasyon, sinabi ni Garcia, nalalaman nila ang address ng entity na nagbukas ng mga nasabing account sa Cayman Island National Bank at Scotiabank Cayman Island ay kapareho ng address ng kanilang dating service provider. Depensa naman ng Smartmatic, itinatanggi at ikinalulungkot nila ang akusasyon ni Garcia at sinabing walang kinalaman ang kanilang kumpanya sa mga pekeng offshore accounts ni Garcia. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang dayuhang Koreano sa Pampanga bunsod ng paglabag sa copyright law ng South Korea. Ang arestado ay kinilala bilang si Kim Jong-sik dahil sa kanyang iligal na paggamit ng mga palabas mula Seoul, South Korea sa isang video streaming platform. Sa kasalukuyan, nakadetina si Kim sa BI Custodial Facility ng Camp Bagong Diwa para sa kanyang nalalabing deportasyon. Samantala, napabilang rin si Kim sa listahan ng blacklist at hindi na maaari pang makabalik ng bansa.
Pinangunahan ni na First Lady Liza Araneta Marcos at ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa kasama ng iba pang opisyal ng kagawaran ang turnover ng bagong Pilipinas Mobile Clinics sa 16 na probinsya sa rehiyon ng 6, 7, 8 at Isla ng Negros sa pagbubukas ng ika-455 anibersaryo ng pagkatatag ng lalawigan ng Cebu noong ika-5 ng Agosto. Ayon sa kagawaran, ang mga mobile clinics na ito ay kumpleto sa gamit para sa mga serbisyong medikal, diagnostic at referral upang dalhin ang pangangalagang pangkalusugan sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Agad nang rumisponde ang Philippine Coast Guard o PCG sa insidente ng pagkatapon ng molasses sa Sagay Feeder Port ng Negros Occidental. Ito ay matapos maobserbahan ng mga tauhan ng daungan ang discoloration sa tubig sa paligid ng MT Mary Queen of Charity. Ang vessel ay nagsasagawa ng shore-to-ship operations mula sa lorry truck na nagkakarga ng molasses hanggang sa barko. Tinatayang 300 metrikong tonelada ng molasses ang na-load ng maobserbahan ang nasabing pagtapon ng molasses. Sa kasalukuyan, ang Marine Environmental Protection Unit ng PCG ay nagsagawa ng water sampling, pati na rin ang mga containment at recovery operations. Nakikipag-ugnayan na rin umano ang PCG sa City Environment and Natural Resources at kinaukulang local government unit para sa mga karagdagan pang hakbang. Bilang paghahanda sa nalalapit na paglulunsad ng Cavite Extension Phase 1 sa ika-4 na quarter, ang mga operasyon ng Light Rail Transit o LRT1 ay sususpindihin ng 3 weekend ngayong buwan. Ayon sa isang advisory na inilabas ng LRT1 itong Biyernes, ang pansamantalang pagsususpindi ay nakaschedule sa August 17 to 18, August 24 to 25 at August 31 to September 1. Walang serbisyo ng komersyal na tren ang tatakbo mula sa istasyon ng Fernando Poe Jr. hanggang sa istasyon ng Baclaran sa mga petsang ito. Susunod sa News Force. MMDA Electric Company nagsagawa ng clearing operations sa mga salasalabat na kable sa Intramuros. Aga Party List Briones nais isulong ang pagsugpo sa agri-smuggled goods. DSWD isinagawa ang 2024 to 2028 Collective Negotiation Agreement. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Bumisita sa Pilipinas ang isang Mexican Armed School Tall Ship o isang training vessel na lulan ang halos 100 mga kadete. Bukod sa pagsasanay sa paglalayag ay layon din ang pagbisitang ito na paigtingin ang relasyon ng Pilipinas at ikalat ang tradisyon at kultura ng mga Mexicano. Yan ang tinutukan ni Francis Riodique. Sa unang tingin ay tila eksena ito sa isang pelikula. Ngunit isa itong Mexican training vessel o ang tinatawag na Cuauhtemoc. Pasado alas 10 ng umaga ng dumaong ito sa Pier 15 sa Port Area, Manila. Mahigit 4 na dekada na mula nang ginawa ang barkong ito kung saan ang home port nito ay sa Acapulco, Mexico. Kaya naman makasaysayan umano ang pagbisita ng barkong ito dahil sinasariwa nito ang Manila Galleon Trade na mahigit 200 taon na ang nakalilipas. Ang pagbisita nito sa Pilipinas ay parte ng kanilang Tricontinental Training Cruise upang sanayin ang mga kadete sa larangan ng paglalayag. Ito ang pangalawang beses na dumating sa Pilipinas ang barkong ito na lulan ng mga kadete mula sa Mexican Naval Academy.
hindi lamang para sanayin sila sa paglalayag, kundi ipakalat din ang kultura at tradisyon ng mga Mexicano sa buong mundo. Kaya naman bukas sa publiko na pasyalan ang barkong ito. Asahan umanong matutunan ang mga maritime tradition ng mga Mexicano tulad ng nasaksihan sa pagdaong ng barko kung saan makikitang buwis buhay na nakaposisyon ang mga kadete habang nakanta. Matutuklasan din ang mga detalye ng disenyo ng barko tulad ng dekorasyon nitong mga bandila na siyang nagpapakita ng magandang relasyon sa mga bansa. Maaring pumasyal mula ngayong araw hanggang sa Lunes, 12 ng Agosto mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos na mag-ugnay ang MMDA at electric company na Meralco, ay nagsagawa ang dalawang partido ng isang clean-up operation sa Intramuros para tanggalin at ayusin ang mga salasalabat na mga kable o spaghetti wire kung tawagin. Narito si Princess Castro para sa balita. Sanipuwersa ang isinagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Manila Electric Company o Meralco, kasama ng Intramuros Administration ang pagtatanggal at pagsasaayos sa mga salasalabat ng mga kable sa Intramuros, Manila. Ito ay upang maalis at malinis ang eyesore sa lugar na maaari ring magresulta sa mga aksidente sa mga mamamayan. Sa ilalim ng MMDA Resolution number 24-16 Series of 2024 na inaprobahan nitong Hulyo ng mga alkalde sa Metro Manila, layon ng mga kinauukulan na kontrolin at subaybayan ng pagtatayo, pag-install at pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga potensyal na panganib na dulot ng mga nakabitin na kable. Ayon kay MMDA Chair Romando Don Artes, ang operasyong ito ay isang preventive measure. Ito ay para maiwasan ang malubha at seryosong banta sa publiko at sa mga motorista dulot ng mga kable at overloaded na poste. Bago ang naging operasyon, ay nabisuhan ni Artes ang Meralco na ipahatid sa iba't ibang telecommunications company at internet service providers na tanggalin na ang mga hindi otorisadong kable. Samantala, ang pagbabalik sa ganda at sigla ng Intramuros gaya ng mga operasyong ito ay sa ilalim ng proyektong Clintramuros. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod ng lumalalang kaso ng smuggled goods sa bansa, kung saan naapektuhan hindi lamang ang mga lokal na merkado kundi ang supply sa produksyon ng pagkain, nananawagan si AGA Party List Representative Nicanor Briones sa Department of Agriculture, maging kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukol sa reformasyon ng mga batas laban rito. Para sa buong impormasyon, tunghayan ang ulat na ito. Ang kaso ng smuggling at iligal na kalakalan ng mga produktong pang-agrikultura ay may tuturing na krimeng laganap at higit na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Nitong kamakailan lang, ayon sa Federation of Philippine Industries Incorporated, mayroong higit sa 2 trilyong halaga ng smuggled goods kasama na ang mga kontrabando, agricultural items, sigarilyo maging ang tobacco, ang naglipa ng krimen ang naitala laban sa nararapat na produksyon ng bansa. Bunsod nito, nananawagan ang kinatawan ng Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGA Party List na si Representative Nicanor Briones sa Department of Agriculture at Pangulong Bongbong Marcos ukol sa pag-aaproba ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Bill. Isa tayo sa principal sponsor in auto na kung tawagin ay Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. At dito, nire-repeal na natin yung walang kwentang batas na Anti-Agricultural Smuggling Act. At ito ay naaprubahan sa Kongreso, naaprubahan sa Senado, naaprubahan sa BICAM, na-ratify, hindi nakarating sa Presidente, which is very unusual. Ayon sa kanya, ang kaso ng smuggling ay hindi lamang nakakaapekto sa merkado kundi sa mga magsasaka ng bansa.
Paglilinaw niya, hindi sapat ang Anti-Agricultural Smuggling Act dahil sa probisyon nitong Bureau of Customs lamang ang maaaring magsampa ng kaso laban sa mga smugglers. Meron tayong threshold na yung 3 million worth of smuggled goods, maging yan man ay technical smuggling, misdeclaration, undervaluation, misclassification, that's smuggling. 3 million, lifetime imprisonment dahil economic sabotage ang kaso mo. Yung threshold ng 3 million, ginawang 10 million. Doon sa mga nakasuhan, lahat ay below. Majority ng kaso doon sa nakasuhan dati at na-imbestigahan ay below 10 million. Ibig sabihin, pag nag-smuggled ka ng bigas, 7 container, nahuli sa'yo. Dahil walang 10 million, libre ka. Sa naganap na panayam, ani ay hindi sapat ang Customs Modernization and Tariff Act bunsod ng palugit na presyo ng smuggled goods na makukumpiska ng BOC. Muli ipinahayag ni Briones na umaasa siya sa mga ahensyang kaugnay ng sektor ng agrikultura maging kay Pangulong Bongbong Marcos na suportahan ang kanilang hangarin na masugpo ang mga krimeng na uugnay sa agricultural smuggled goods. At sana, kami naman ay meron pang pag-asa. Sana yung ating mahal na Pangulo, huwag niyang bigyan ng false hope ang farmers. Instead na pirmahan niya, ibeto na lang niya. Or, tingnan niya yung original version kung saan bago pinalitan yung sinasabi kong tatlong bagay na napaka-importante doon sa batas. Ayon pa kay Briones, ang batas na ito ay kanilang isinusulong hindi lamang sa kaunlaran ng bansa, kundi maging sa kapakanan ng mga maralitang magsasaka. Kasi kung bibigyan mo ng false hope, akala ng mga magsasaka ay nagkaroon na sila ng pag-asa. Ang kailangan ibigay natin yung tunay na pag-asa, ika nga, bagong pag-asa na magsasaka at mangisda, sa tinatawag nating bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo. Susulat kami ulit, nakikiusap, na baka hindi niya alam na napaka-labnaw na or wala ng pangil yung batas na ito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Isinagawa nitong Huwebes, 8 ng Agosto ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Social Welfare Employees Association of the Philippines ang paglagda sa ika-7 Collective Negotiation Agreement o CNA. Ang kasunduan ito ay layong bigyang pagkilala ang mga karapatan ng mga kawani at mga manggagawa ng kagawaran. Kabilang sa mga layong paigtingin sa agreement ay ang serbisyong pangkalusugan, agarang tugon sa mga sakuna, benepisyo sa pagsuong sa sakuna o hazard pay at pagbigay ng shuttle service. Para sa Olympic update, sa kabila ng podium upset ay buong lakas at determinasyong naiangat ni Olympian weightlifter Elrin Ando ang kanyang personal best sa women's 59 kg class ng Paris Olympics. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Naitala ni Filipina Olympian weightlifter Elrin Ando ang kanyang personal best sa nagdaang kampanya nito sa Paris Summer Olympics 2024. Mula sa ika-7 pwesto sa Tokyo Olympics, umabante ng isang spot si Ando sa edisyong ito ng Olympics. Ito ay matapos maitala ang 230 kg overall points sa finals ng women's 59 kg class ng weightlifting. Mula sa 100 kg snatch sa kanyang second attempt, ay sinubukan niyang dagdagan ito ng 2 kilo, ngunit bigong naiangat. Dahilan para magsettle sa 100 kg lifts sa snatch round.
Samantala para sa 130 kg lifts sa clean and jerk, matagumpay niya itong nabuhat sa kanyang ikatlong attempt dahilan para makamit ang total na 230 kg lift. Samantala si Ando ang contender na umukupan ng spot ni Olympic gold medalist and weightlifter pride Heidelin Diaz para sa Paris Olympics matapos niya itong daigin sa IWF World Cup 59 kg class sa Thailand meet. Bunsod ng pag-alis ng 53 hanggang 55 kg weight category sa quadrennial competition o Olympics, kinailangang iangat ng 33-year-old Olympian weightlifter ang kanyang kategorya sa 59 kg. Dahil sa weight adjustment, bigong may panalo ni Diaz ang pwesto sa kompetisyon. Ang comfortable weight class ni Diaz ay 55 kg kung saan matatandaang nasamsam niya ang unang gintong medalya para sa Pilipinas sa Olympics noong taong 2020. Sa kabilang banda, 3 atleta na lang ang natitirang kalahok at inaasahang makasamsam pa ng medalya na nirerepresenta ni na Filipina golfers Doti Ardina at Bianca Pagdanganan at Filipina weightlifter Vanessa Sarno. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas ligtas sa banta ng tsunami matapos ang magnitude 7.1 na lindol sa Japan. ASF outbreak idineklara sa Batangas. Bakuna inaasahan pa sa Setyembre. Court of Appeals nag-issue ng freeze order laban sa mga ari-arian ni Apollo Kibuloy. Smartmatic tinuturong konektado sa likod ng offshore account ni Comelec Chair Garcia. Agap Party List Representative Nicanor Briones nais isulong ang pagsugpo sa agri-smuggled goods. Olympian weightlifter Elrin Ando naitala ang kanyang personal best, itinanghal sa ika-6 na pwesto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.